Sinira mo ang buhay ko. Kinumuha mo lahat ng taong mahal ko. Kinuha ko lang kung anong dapat sa akin. Kaya kung hindi ka titigil sa paninisi mo, kukunin ko ang buhay mo! Napakasama mo! Bakit mo nagawang kulamin ng... Dahil yun ang binigay na buhay sa akin. Hindi! Ito ang buhay na pinili mo. Pinili mong maging masama. Masama na ako kung masama. Kaya ngayon, ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Ang katapusan mo, Angela! Ang kasamaan mo kailangan na matapos! Mamatay ka na! Ako, Elvira Mismantos Nitos. Senator Cantata Deo Salite! Farmenta! Arabia! Inang, anong ginagawa ninyo sa anak ko? Renato, kinakausap ko lang apo ko. Hindi ho yun ang ginagawa ninyo nang dinatnan ko kayo. Ang sabi ko po sa inyo, bantayan niyo yung anak ko. Hindi yung gawin niyo siyang katulad ninyo. Nasa dugo ng anak mo, ng apo ko, ang paggagamot. Inang, kaya nga po kami ng ibang bayan. Dahil ang tingin sa inyo ng mga tao, mangkukulam. Inang. Wala akong magagawa kung ganyan ang pag-iisip nila. Ang mahalaga, nakakatulong ako. Hindi na po ako bata para mapaniwala ninyo na ang pangkukulang o paggagamot ninyo ay totoo. Inang, pinag-aral niyo po ako. At ang alam ko po, ang mga doktor lang ang maaaring makagamot sa mga taong may sakit. Hindi yung kagaya ninyo. Inang, kung gusto ninyo sumama na lang kayo sa amin, mamuhay tayo ng normal. Renato, wala akong magagawa kung yan ang paniniwala mo ngayon. Pero hindi ko pwedeng talikuran ang buhay na kinagistan ko. Naiintindihan mo? Inang? Ay, Renato, this is Angela. Anak, halika na, kakain na tayo. Inang, nakahanda na po ang hapunan. Renato? Tigilan niyo na po yung anak ko. Hindi ko po hahayaan na ipagpatuloy niyo sa kanya at paniwalain siya na may kakayahan siyang maggamot. Inang, hindi po kayo doktor. Lalong-lalo na, hindi kayo Diyos. Apo, kailangan gawin ko ito para sa kinabukasan mo. Lola, hindi ko po kayo maintindihan. Apo, huwag mo itong huhubarin, ha? Dahil poprotektahan ka nito. Mag-ingat ka palagi, Apo, ha? Tandaan mo lang. Mahal na mahal kita. Lola, huwag na po kayo umalis, Lola. Lola!
Bakit ko kaya biglang namiss si Lola? Bes, susunduin niyo ba si Lola Bering para sa birthday mo? Oo naman, no. Tsaka ayoko naman birthday na wala si Lola. Blackie, salamat dito sa gatas mo. Tapos na ako. Taffy, teka. Para saan ba yan? Wala naman. Breakfast ni na Mami. And Daddy. Wow! Anong okasyon, Aber? Wala. Gusto ko lang ipagluto sila. Alam mo, Bes, ikaw lang yata itong nagbabakasyon na gustong-gustong magtrabaho. Alam mo, buti pa, sumama na ako sa shop. Kukuha pa ako ng keso, saka iba ko pang kailangan gamitin sa pagluluto. Oh, sige, tara. Eh, di ba? Oh, tara na. Sige. Wait lang, punuin ko lang to. Good morning! Dad. Kain na tayo. Wow. Ayan. Ikaw bang nagluto? Wow! Yung aking favorite na kami. Yes. Amen! Ako, lagi ka naman pinagluluto ni Angela ng mga favorite mo. Kasi mahal ako. Tatampo pa. Siyempre, basta luto na anak ko. Paborito ko lahat yan. Eh, bakit parang ikaw lang yung may ganyang coffee mug? Ma. Ma, given na kasi na ikaw ang world's greatest mom, eh si Daddy kasi minsan makakalimutin. Di ba? Kaya kailangan i-remind. Oy. Hindi pa ako ulyanin. Sige na, kumain na Tara, tayo. kain na tayo. Sarap. Sarap? Wow. You're the best, Dad. Thank you. Picture ka dito, ah. Ayan. Sarap naman ito, anak. Oh, tinitingnan mo na naman yung photo album namin ng daddy mo. Oo nga. Bakit? Opo. Eh, nakakakilig po kasi kayo nung mga nililigawan pa lang kayo. Sobrang sweet. Ang sarap balikan. Anak, hindi mo alam kung gaano talaga ako ka-sweet. At sweet na tao talaga ako. Kaya napasagot ko agad yung mami mo. Naku, ang sabihin mo, ang galing mo kasi mambola. Hindi lang yan, ah. Bukod sa pagiging gwapo ko, eh charming pa ako. Kaya napa-oo ka. Ano ka ba? Okay, fine. Ikaw na ang gwapo. Nako, kayo na talaga ang #relationship goals. Martin, kamusta lagay ni Blackie? Matindi ang naging injury nito. Baka hindi na ito makalakad. Talaga po? Bambi, mga anak ka na. Kawawa yung mga baby mo. Bakit po, Daddy? Mabuti na lang. Nanganak na normal si Bambi, ano? Hindi na tayo gumastos sa cesarean. Oo nga po eh. Siguro love lang po talaga ni Bambi yung mga baby niya. Kaya pinilit mo niya mga anak mag-isa. Daddy! Blackie po. Blackie po ang itatawag ko sa kanya. Anak, iwan mo na si Blackie. Wala na tayong magagawa dyan. Dad, please, wag. Thank you, Blackie, kanina.
Ang bait-bait mo habang binibigyan mo ko ng gatas kanina. Kung kaya ko lang sanang alisin ang sakit na nararamdaman mo. Dad, si Blackie, oh. Blackie! Renato, sa tingin mo ba may kinalaman si Angela sa biglaang paggaling ng kambing na yan? Di ba si Ina, Di ba narinig sinabi ng vet? Posible daw na nagkamali siya sa tingin sa extent ng injury ng hayop. At may dislocated na buto yung kambing. Nagkataon lang napiti si Angela, kaya naayos niya to. Hindi katulad ni Inang si Angela, Minda. Dahil hindi totoo yung ginagawa ng nanay ko. Sansya ka na, napaalala ko pa sa'yo. Mas pinili ni Inang manirahan sa mundo kasama ni ate. Para daw siguro hindi kami mag-away. Dahil gusto niya maging manggagamot katulad ni Angela. Pero ayaw pumasok sa isip ng anak natin na katulad siya ng lola niya. Kaya poprotektahan ko yung anak natin. Alam ko yan. Kaya ba hanggang ngayon ayaw mo pa rin magka-boyfriend ng anak mo? Minda naman, pagkatapos mo palakihin, bigyan ng magandang kinabukasan, tapos kung kani-kanino lalaki lang mapupunta. Baka naman matunaw yung anak ko sa pagkakatitig mo. Sir Renato, kayo pala yan. Pasensya na po. Napatingin lang. May gusto ka ba sa anak ko? Sir, wala ho. Nako, kaibigan lang po kami. Dad! Gerald, anong meron? Wala naman, anak. Itong kaibigan mo, may delivery ka pa, di ba? Meron ho. Paalis na nga ho ako eh. Actually, sige, mauna na ako, Angela. Sir Renato. Sa tingin ko, may gusto sa'yo yung kaibigan mo. Po? Buti na lang, mukhang torpe. Dahil kung hindi, pag niligawan ka niya, sasamayin siya sa akin. Dad, ka ba? Oh, ingat kayo dun ni Daddy, ha? Mag-enjoy kayo. Mami, what's wrong? Parang sumakit lang yung ulo ko. Alam mo, ang galing mo talagang mag-massage. Parang biglang nawala kagad yung sakit ng ulo ko. Nakakalimutan mo ba na physical therapy ang kurso na anak natin? Oo nga pala. Tayo na, pamulit tayo sa convention. Sige, Nak. Siya nga pala, anak, ha? Kung may problema, tawag agad kay Mami or kay Daddy. At tandaan mo ang rule, hindi pa pwedeng tumanggap ng manliligaw Hanggat hindi pa po ako graduate. Tama. Mami, oh, si Daddy ang stricto. Daddy, sa batch namin ako na lang hindi pa nagkaka-boyfriend. Baka naman pwedeng yun na lang yung gift ko sa birthday ko.
nga pala, anak. Birthday ka na. Sige, papayagan na kita mag-boyfriend. Pagdating mo ng 40, ha? Daddy naman eh. Alam mo, Dad, kapag naman ikaw boyfriend ako, siyempre hanapin ko yung katulad niyo. Mabait, responsable, saka higit sa lahat, pogi! Di ba? Tama. Kahit ano pang sabihin mo, anak. Ano ba bago isip ko? Okay? Dad naman. Intindihin mo na lang ang daddy mo. Kasi isa ka lang naming anak. Elementum, ego, unda, dico, vos. Ay! Yun ang iyong kakayahan, Ineng. Ineng? Excuse me, Lucilo ang pangalan ko, hindi ho Ineng. May kakayahan ka, Ineng. Nararamdaman ko. Nasa dugo mo ang kapasidad na maging isang mangkukulam. Kamusta ka na tayo? Kung di ka namin mahanap ni nanay, ako na ang gagawa ng paraan para ikaw ang makahanap sa amin. Akin na nga yan! Ito na nga lang nag-iisang litrato natin ng daddy mo eh. Ang nag-iisang pruweba na nagkakilala kami tapos susunugin mo pa. Ano bang ginagawa mo, anak? Nay, may matandang kumausap sa akin. May talent daw kasi ako sa pangungulam, kaya tinry ko. Baka mamaya na yan yung dahilan para mahanap ko ang tatay ko. Nako, hindi naman totoo yung kulam-kulam na yan. At isa pa, kapag kinulam mo ang tatay mo at napatay mo siya, di lalong wala tayong napala sa kanya. Ngayon pa namang makikita sana kami ngayon ng tatay mo. Sabi ng tatay ko, naanakan lang daw ang nanay mo. Wala ka talagang tatay! Hoy! May tatay ako, no? Mayaman siya. Mas mayaman siya sa mga tatay nyo. Yung mga tatay nyo, hampas lupa! Tama na! Tama na! Tama na! Wala kang tama! Wala kang tatay! Wala kang tatay! Sino po ba tatay ko? Nako anak, hindi ko rin siya makita eh. Hayaan mo mamayang gabi. Baka swertihin ako sa paghahanap sa kanya. Sana po makita ang tatay ko. Para yung mama niya tayo. Para magkaroon ako ng maraming laruan. Tapos hindi ko papahiramin sa ibang bata. Bata pa lang ako, Nay. Yun na yung hirit mo sa akin. Na mahanap ko yung tatay ko. Ni sa internet nga, hindi nyo siya mahanap eh. Noon yon. Kanina, tinype ko ang pangalan ni Renato habang may kachat akong foreigner. At ito ang lumabas, tingnan mo. May isang event na dadaluhan ng isang nagngangalang Renato Alonzo. At alam mo ba, anak? Malakas ang kutob ko. Ito na talaga yung tatay mo, anak. Yan na si Renato. Nay, ang dami nyo nang
nahanap na Renato Alonzo. Eh, ni isa doon, din naman yung tatay ko eh. Sige na, maghahanda na ako para sa racket ko. Baka maliit pa ako. Ayan na. Okay na. Okay na. Pwede ba? Mag-focus ka muna sa akin ngayon. Sure. Sayong-sayo ako ngayon. Talaga? Guwapo talaga ng asawa. Let's go. Mas mag-e-enjoy Very tayo ngayong gabi kung meron tayong alak na iniinom. Wait, Thank you. Thank you. Renato? Renato, ikaw nga. Renato! Ano po yun, ma'am? May paniki lang po kasi kanina, Manang. Muntik na akong tamaan, kaya ako napasigaw. Pero wala na po siya. Sige, Manang, pwede na kami magpahinga. Sige po. Good night, Manang. Okay. Next time naman, Gerald, huwag mo kong gugulatin ng ganun. Paano ko nakita ka ni Manang na nandito ka sa bahay? Eh di, sasabihin ko na pinapunta mo ko dito para magbuhat ng gamit. Bakit pa kasi nagpunta ka pa dito? Eh, magkikita naman tayo bukas. Dahil gusto ko makilala na ako ng parents mo. Para malaman nila na ako ang boyfriend mo. Kilala mo? Baka dating customer sa farm. Hindi ko alam. Mabuti pa mauna ka na. Ako naharap sa akin. Hindi, okay lang ako. Mas interesado nga akong malaman kung bakit kilala niya yung pangalan mo. Renato? Ang tagal-tagal kitang hinanap. I'm sorry, miss, pero hindi kita kilala. Di ba ikaw si Ren? Yun ang tawag sa'yo ng barkada mo, di ba? Miss, I've known my husband for always telling the truth. Baka nga hindi kanya kilala. Saan ba kayo nagkita ng mister ko? 1995, Hotel Royal, room 203. Birthday mo noon, Ren. Renato. Hindi ko makakalimutan yun kasi tinawagan ako ni Bert. Tapos, inimbitahan niya ako para sa birthday celebration ni Renato. Ah, by the way, kumusta nga pala si Bert? Mataba pa rin ba siya o namayat na? Tingnan mo nga ako, Renato. Babae mo ba to? Happy birthday, Renato. Friend na lang itawag mo sa akin. You, what's your name? Lovely. Lovely as the night.
ni Daddy? Gerald naman. Hal, relax. Bibiro lang ako. Ito naman. Alam ko kasi wala mga magulang mo. Kaya naglakasoba ako pumunta dito. Huwag ka na magalit. Pero Hal, seryoso na ako sa pag-amin sa parents mo, ha? Lapit na ako ma-promote sa trabaho ko. Kapag nangyari yon, hindi na ako yung magde-deliver ng supply sa farm niyo. Mawawalan na ako ng rason para pumunta dito at kita tayo. Oh, paano na yun? Paano tayo magkikita kung hindi naman tayo legal? Hal, may promise ako kay Dad. Next year naman graduate na ako. Doon pwede na natin aminin sa kanila na boyfriend na kita. Ikaw lang. Mag-noon nakilala kita, wala akong babae. Eh, sino tong nasa harap natin? Sino tong babae na to? Cedes Mercedes Bermudez. Pero, lovely yung ginamit kong pangalan nung makilala ko ang asawa mo, Mrs. So ano na, Renato? Siguro naman, si Lovely na alala mo na. Kilala mo ba talaga siya, Renato? Hal, alam mo to, nung naliligaw ka pa lang sa akin. Ang sabi mo, okay lang sa'yo na maghintay. Hal, noon yun. Nung alam kong araw-araw kita makikita dahil sa trabaho ko. Iba na ngayon. Tsaka malapit na yung birthday mo. Kung doon natin sasabihin sa mga magulang mo na tayo na, siguro naman di sila magagalit nun, di ba? Alam mo, kakaganyan mo, bawiin ko na lang kaya yung pagsagot ko sa'yo. Hal. Joke lang. Biro lang. Ito. Okay. Ganito na lang. Sabihin natin sa mga parents mo na maniligaw ako sa'yo. Para pagkatapos mo mag-graduate, doon natin sasabihin sa kanila na tayo na. Sige, subukan ko ulit kausapin si Daddy mamaya. Sana lang good mood siya. Kasi gusto ko na rin sabihin sa kanyang nakahanap na ako ng lalaking katulad niya. Yung mabait, responsable, at higit sa lahat, pogi. At cute. O sige. Yung lalaking alam kong ako lang ang babae sa buhay niya. I'm really sorry, miss. Pero hindi talaga kita kilala. Kung ayaw mong tumawag ako ng security, you better leave us alone. Renato? Alam kong naalala mo ako, Ren. Thank you. Kilala mo pala si Renato Alonso. Oo. He's an old friend. Kilala mo din siya? Oo naman. Meron ka bang number niya? Kasi nakalimutan kong hingin, nakakahiya naman kung habulin ko pa siya, di ba? Sige na, umalis ka na. Makita lang tayo bukas. Makita ka pa ni Manang. Sige na nga. Sige na. Love you, Hal. Good night, Hal. Pagbigyan mo na lang muna ang daddy mo, anak. Hanggat kaya mo, huwag kang muna mag-boyfriend. Bakit kayo hinihingal? Hinahabol na naman ba kayo na estafa niyo? Hindi, ano ka ba? Ang tatay mo! Nakita ko ang tatay mo! At mayaman pa rin hanggang ngayon ang tatay mo! Hello? Hello? Sino po sila?
Si Zedes to? Nandiyan ba si Renato? Kasi hindi ko makontak yung cellphone niya eh. Wala pa po siya dito. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Napakagalang mo naman. Siguro katulong ka dyan, no? O ganito, pakisabi sa amo mo na tawagan niya ako dahil kailangan namin pag-usapan tungkol dun sa anak niya sa akin. Anak? Ang sabi mo, kailangan na natin umamin sa kanila. Mag-isip muna tayo ng ibang paraan kung paano tayo magkikita. Baka marong timingan pa tayo, sabihin sa'yo, makipag-break sa akin. Hindi ako makipag-break sa'yo, Baka ikaw. Nako, kahit saan ako mapunta, walang ibang pwedeng pumalit sa'yo sa puso ko. Kayo ba yung asawa ni Mang Renato? Oo. Paano mo nalaman tong bahay namin? Tinuro po sa akin ng nanay ko kasi sabi niya, dito daw nakatira yung tatay ko eh. Anak ko kasi ako na asawa niyo. Miss, pwede ko magtanong? Kasi naliligaw ako eh. Pwede ba turo ko sa akin yung daan? Papunta saan? Papunta sa puso mo. Ikaw? Ikaw si Lucy? Happy birthday sa'yo, kapatid.